Hebreo 4:13, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang excuse me po. Sorry po kasi tuwing umaga ganito po talaga ako. Ulitin ko po Hebreo 4:13, walang nilalang na makapagtago sa Diyos. Ang lahat ay hayag at lantad sa kanyang paningin at sa kanya tayo magsusulit ng ating mga sarili. So, excuse me po. Sorry po. So, sa dito po sa ating verse ngayong oras na 'to, makikita natin dito na tunay na walang kahit ano po tayong maililihim sa Panginoon o kahit ano po na maitatago natin, Sabi nga ng Panginoon 'di ba sa Samuel 16:7 po, ang Diyos po ay nakatingin sa bawat puso natin, po? Kaya napakabuti kasi may Diyos tayo na gano'n. Kasi sa mga tao madali po tayong mahusgahan, madali tayong mapagsalitaan, madali po nilang sabihin kung ano lang yung gusto nilang sabihin at gusto lang nakikita ng mga mata nila. Dahil madalas po, may mga tinatawag pala tayo na spot dito sa mundong ito, no? Na salamat po sa wisdom ng Panginoon na pinagkakaloob niya sa bawat isa sa atin. So, meron pong tatlong spot na binigay ang Diyos, sa mensahe na to para sa atin na malaman natin, no? Sa bawat isa, tayo tinuturuan ng Panginoon na mag-submit tayo sa mga leader natin, mentor natin, mga pastor natin, hindi ibig sabihin walang dahilan po yon, no, na ginagawa natin. Napakahalaga po ng submission, Napakahalaga na ina-acknowledge natin sila bilang mga tao na nagkakalinga sa atin, nagbabantay sa atin kasi kinasangkapan sila ng Diyos, Lahat ng tagapamahala, 'di ba? Lahat ng mga nagbabantay sa atin, no? Minsan po nagkakamali din tayo ng pagtingin sa kanila. Minsan tinatawag natin sila na they are our spiritual mother, pero nag-e-expect tayo ng mga bagay na feeling natin, gusto natin sakupin din nila, katulad po ng mga pinansyal na pangangailangan natin, na minsan parang nag-iisip tayo na bakit sa ganong part hindi tayo natutulungan na ating mga spiritual mother, 'di ba? Dahil kulang, no? Yung sa kanila hindi naman po kasi ako po kinorek din ako ng Panginoon noon nung ako ay nag-iisip ako na totoo po na sa paglilingkod lahat, even your possession, kasama po talaga sa paglilingkod natin, sa pagsasubmit natin sa Panginoon. Sabi ng Lord, no, kung may mga tao kasi na okay naman na nag-submit na ako sa Diyos okay na 'yun, 'di ba? Okay na 'yun, 'di ba? Sapat na 'yun. May mga katwiran po tayo na gano'n na hindi natin nakikita na bakit pa sila itatalaga ng Panginoon sa bawat sitwasyon nila, kalagayan nila, no? Puwede namang 'wag na lang silang mamuno, 'di ba? 'Wag silang mag-mentor. Akala ba natin gusto ng mga leader natin na kahit sila yung sakit ng ulo niyo, sakit ng ulo din nila? Yung mga pangangailangan niyo parang pinagdadasal din nila na pangangailangan, iniluluhod din nila, niluluha din nila yung bawat sitwasyon natin, na hindi natin nakikita. At sometimes, yun yung mga spot na hindi natin nakikita sa kanila. Pero sabi nga ng Lord, "Wag mo sabihin na mahal mo ako kung hindi mo kayang mahalin yung mga taong nakikita mo." Kasi ang pinakamahirap yatang bagay na gawin is mahalin mo yung taong hindi mo nakikita. Po? Minsan, yung mga infatuation natin, yung mga na-inlove tayo sa messenger, sa mga chat, dati na ginagawa po natin, kasi ako, naranasan ko rin po yung ganyan, na-inlove ka sa taong di mo naman nakikita, di mo naman nakakasama, amen? Kasi doon naman nagsimula yung love life naming mag-asawa, um, nagaganap po talaga. Pero yung katulad ng pinag-uusapan natin as a believers, yung faith natin sa mga tao po na nasa paligid natin, sa mga pagmamahal na ginagamit natin sa kanila, mahalaga po lalo na sa mga mentor natin, sa mga pastor natin, kasi they use, they are calling, wag nating gamitin yung use or kasi vessel sila, kasi kinakasangkapan sila ng Panginoon, um,
Opo, Ate Loveline. Napakahalaga na malaman natin na respetuhin sila, i-honor sila. Amen? Kasi kung kaya mong i-honor yung mga tao na nakikita mo, 'di ba? What more, 'di ba? Maniniwala ako na kaya mong i-honor yung Diyos na hindi mo nakikita. Kasi sabi nga 'di ba kanina ni Ate Marichu, kung ano yung laman ng mga conversation mo, kung ano yung laman ng bibig mo, yun yung laman ng puso mo. And it is true. Totoo po yun. Ano po? Kaya lagi nating i-evaluate yung sarili natin, lagi nating sisiyasatin yung sarili natin, ano po? Dahil meron palang tinatawag na open spot. Ano po? May open spot pala tayong tinatawag. Ito yung mga kasalanan na alam ng tao sa paligid niya at alam mo. So, yun yung tinatawag na open spot. Na po, na alam ng mga tao sa paligid mo, alam ng ministry, or alam ng mga tao, kapitbahay mo, alam ng pamilya mo, di ba? Na may mga ginagawa kang hindi mabuti, or mga ginagawa mo na mabuti, amen? At alam mo din sa sarili mo. Ito yung open spot. Let's become, maging pantay po tayo, no, sa mabuti at masama. Na po, may mga bagay na open spot, nakikita ng mga tao na gumagawa ka ng masama, at nakikita ng tao na gumagawa ka ng mabuti. Amen? Kaya, purihin po ang Panginoon, ano? Ang second po natin is hidden spot. Na po? Hidden spot. Ito yung tinatawag na God knows and you know. No? Naka-hide siya sa tao, sa mga paligid mo, sa ministry, sa mga tao sa paligid mo, pero alam mo at alam ng Diyos. No? Kasi ang pinag-usapan natin dito, walang nilalang na makapagtatago sa Diyos. No po? So, walang hidden spot. At alam mo ba, yung mga hidden na tinatago mo, no po, even goodness, 'di ba? May goodness, of course, may mga naggumagawa ng mga kindness, ng mga goodness, amen, nakatago 'yan. Hindi naman kailangan laging lantad, no? Kita po ng Diyos 'yan, no? Pag nagdadasal ka para sa kapwa mo, kita ng Diyos 'yan. Kahit hindi naririnig ng ibang tao, kita po ng Diyos 'yan. At alam mo na ginagawa mo 'yan. Amen? Kaya minsan, pag nasasabihan tayo, di ba, andun yung, nagkakaroon tayo nasasaktan tayo kasi they never know. Di ba, yung hidden spot na ginagawa mo na hindi mo na kailangan ipakita. Kasi alam nyo, ang pinakamasaklap po dito sa mundong ito, kahit gaano karaming mabuti ang gawin mo, kapag nagkamali ka, yun lang yung makikita sa'yo. Amen? Yung spot lang na yun ang makikita. Buburahin nila lahat ng mabuti. Yun yung mata ng tao. Pero ang espiritual na mata ng Panginoon, even the hidden part of your life, kitang-kita niya. Amen? So, dalawang points na ano po tayo, no? Sa mga open spot and hidden spot. Open spot, alam ng tao sa paligid mo at alam mo. Hidden spot, alam ng Diyos at alam mo. Ang pangatlo po, blind spot. Alam ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. Blind spot. Amen? Alam ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang ang di nakakaalam. Amen? Sometimes, may mga bagay na ginagawa tayo, may mga bagay po na akala natin hindi alam ng tao na nagkakamali na tayo, po? At mga tao na alam mo na dapat sila din yung nagko-correct sa'yo. Kaya tayo mayroong mga tinatawag na mga kapatid, po? Magpasalamat ka kapag may mga tao na nakikita kasi sometimes you are blind to yourself. Ikaw mismo sa sarili mo, bulag ka. No, hindi mo nakikita na may mga bagay na nagkakamali ka na pala, no? Akala mo tama pa 'yung ginagawa mo, no? Alam nilang lahat na nagkakamali ka, no po? Ikaw na lang ang hindi nakakaalam. Alam din ng Diyos na nagkakamali ka. Walang masama. Wala pong masama na lagi nating tanggapin na there's blind spots sometimes sa buhay natin. Hayaan mong yung mga ibang taong nakakakita ang magsabi sa'yo. You just have to accept. No? Minsan napakahirap pong tanggapin na nagkakamali tayo, but it will help you. It will help you to mag-increase pa. No, kung asan ka ngayon, yung level ng faith mo ngayon, lahat i-increase niya pag marunong kang tumanggap. No po? Lahat dine-develop ng Lord. No? Yun yung work out niya inside. And 'di ba, nagwo-work in siya inside you, 'di ba? Makikita naman 'yon sa workout mo na lumalabas. Ano po? Alam po ha.
At isang bagay pa po na sa blind spot, makikita po natin doon na, hallelujah. Makikita po natin doon yung isang bagay na um, nakikita ng Lord pero hindi mo nakikita. Na po, hindi man nakikita po ng ibang tao, nakikita ng Diyos pero hindi mo nakikita. Na po, yun yung blind spot na hindi natin nakikita. Na po, na maaaring maraming bagay na akala mo tama ka, pero sa mata ng Diyos mali na pala. Na po, katulad ng nangyari po kay Saul, di ba? Mga bagay na akala niya tama at madalas po sa atin hanggang ngayon, nangyayari po yon na may mga bagay na akala po natin tama pa yung ginagawa natin, pero mali na pala. Na po? Kaya salamat sa mga mentor, salamat sa mga kapatid natin na binabati tayo pag nagkakamali tayo. Magpasalamat tayo sa kanila na po na tayo ay kinokorek, no? Kasi at ang salita ng Diyos ang magko-correct din po sa atin sa mga ginagawa natin. No, kasi believe it or not kapatid, regalo po ng Diyos ang kahinaan. No po? Regalo ng Diyos ang kahinaan. Na po, kaya wag nating laging gina-justify ourselves kasi sometimes justification to ourselves is also our weakness. Na po, na lagi nating na parang feeling natin tama tayo lagi, no? Feeling mo lang 'yon. Emotion mo lang sometimes na akala mo tama ka lagi, no po? Hindi dahil basa ka ng basa ng Bible, nauunawaan mo lahat. Hindi dahil nagbababad ka sa panalangin, 'di ba po? Naiintindihan mo lahat. May mga bagay na sometimes kahit hindi mo naiintindihan, you have to walk with faith. Bakit po? Because faith is the assurance, di ba? For the hope, di ba? Sa mga bagay na hindi mo nakikita. Sometimes hindi lahat pinapakita sa atin ng Diyos. Pero sometimes we have to walk by faith. Amen? Kaya minsan kung ano yung nasa mind mo, no? Sabi nga, alam mo, mas interesado ang Diyos sa nakikita niyang development mo, mas interesado ang Diyos sa nagsisumikap ka, tumatanggap ka, mas interesado ang Diyos yung willingness mo na magpatapyas, na magpa-cultivate, no po? Kasi walang agad-agad nandun sa posisyon na ano, 'di ba? Even si David, dating shepherd, 'di ba po? Nag-aalaga ng hayop, naging one day naging king. Who knows, 'di ba? 'Di ba po? Yung dating nasa labas ng palasyo, 'di ba? Nung panahon po ni Queen Esther, 'di ba? Pagdating ng panahon, nasa loob na ng palasyo. You never know, 'di ba? Isa ka rin, 'di ba? Sa taga-inherit ng Lord, isa ka rin sa tinawag ng Panginoon. Amen? So, yun po yung mga spot, three kind of spot na hindi natin na napapansin at kasama po sa realidad ng buhay natin. Ulitin ko po, ang open spot, alam ng tao sa paligid mo at alam mo. Kasalanan at hindi yan, na po, ganun po. Hidden spot, God knows and you know. Blind spot, alam ng lahat, alam ng Diyos, ikaw na lang di nakakaalam. At pangalawa po doon is, nakikita ng Diyos, hindi mo nakikita sa sarili mo. Amen? So, yun po yung tinatawag na blind spot. Kasi may mga kahinaan tayo. Madalas po, mata natin, kahinaan natin, no? Kahit hindi nagsasalita yung mata natin, pag nakita natin, tingnan mo tong tao na to, di ba? Nagkakasala tayo. Tenga natin, no po? Mga naririnig natin, nagkakasala tayo. Kaya nga, sometimes we have to use our eyes po to read, no? Read tayo ng Bible, manood tayo ng mga faith na movies, manood tayo ng mga bagay na kapuri-puri, ano po, sa mata. No po, sa mata. Na, kasi gamitin na natin siya spiritually. Yung mga tenga natin, gamitin natin to listening imbis na world song, di ba? Sometimes hindi natin na re-recognize yung mga kinakanta na ng mga anak natin or kinakanta na natin dahil sikat ito, dahil maganda ito, di ba? Parang feeling natin, okay to. No po, pero sa tenga ng Panginoon, no po, hindi siya maayos, hindi siya mabuti. So, try to listen po yung mga Christian song, no po, yung mga goodness ng Panginoon, pakinggan natin, no, pati even chismis, even gossip, no, pag may kumausap na sa'yo at ang salita, alam mo ba, pag ganyan ang simula na, yan, op, teka lang sis, kapag tungkol yan sa ano, di ba, wag mo na ituloy. Di ba, sometimes, it's better to don't know, na hindi mo alam, no po, kasi, nagkakaroon lang tayo ng pagkakasala, no? Nagkakaroon tayo ng hindi natin sinasadya, no? Kasi dahil sa
paghahatid ng balita ng ibang tao. Kaya let's try to avoid, no? Let's evaluate ourselves na makita yung mga tao, yung dapat at di dapat natin pinapakinggan, yung dapat at di dapat nating sinasabi at naririnig at nakikita. Amen? Dahil lahat po yan ay hayag at lantad sa Panginoon. At lahat po yan, sabi nga niya, ipagsusulit natin sa Diyos. Lahat ng bagay na walang makabuluhan, na hindi makabuluhan, na sinabi mo, lahat yan isasubmit mo sa Panginoon. So, tingnan natin yung tatlong problema po ng person in flesh. No? Alam niyo po, ang unang problema natin, tayong mga tao, tayong mga tao, yung bad habit natin. Lagi nating sinasabi, sa sarili natin, I can't. Hindi ko to kaya. I can't. Pero sabi ng Lord, I can do anything with God. Amen? Sometimes, sinasabi natin, it is impossible. Yung mga habit natin, imposible yan. Imposibleng mangyari. Amen? Mga bad habit po, na mga tinatatak natin sa isip natin. Pero sabi ng Lord, all things are possible to those, who believe. Amen? Kasi hindi ka lang dapat nananampalataya. Hindi pwedeng ang pananampalataya mo walang action. Kaya ka nananampalataya kasi may mga napatunayan ka, may nakita ka. Amen? May nangyari. That's why you have faith. Kaya ka naniniwala. Amen? Kaya, sa pag sinasabi natin lagi sa sarili natin na I can't do this, no. Sabi ni Lord, I can do anything with God. Pag sa sarili lang talaga natin, talagang hindi natin kaya. It is impossible sa'yo, pero lahat, walang imposible sa Diyos. Amen? It's too hard for you, mahirap sa'yo. Sabi ni Lord, nothing is too hard to Him. Amen? Yun yung mga mindset na dapat po binabago natin. Yun yung mga mindset at habit na dapat tinatanggal natin as a believers. Amen po? If you are a believers, don't fight with flesh. Huwag tayong nakikipaglaban sa flesh. Nga sabi ng Lord, walang halaga kahit ako ay kutyain, sabi niya sa kanyang salita. Sabi ni Pablo po sa kanyang sinulat, O pahiyain, o usigin, at magtiis. Walang halaga yun sa kanya. Pag para kay Kristo yung ginagawa niya. Dapat ganun din yung mindset natin. Matatagpuan niyo po yun sa 2 Corinthians 12:10. Kaya, yung bad habit na yon, tatanggalin po natin yon sa ating sarili. Para makita natin yung mga spot na nasa buhay natin. Amen? So, pangalawa po, adjust your imperfection. I-adjust natin yung ating imperfection. It is true that you are not perfect. But we have perfect God. At siya yung pumili sa'yo. Siya yung nagtalaga sa'yo, Siya yung sa'yo. Kaya, you will change glory to glory, Kung paano gagawin ng Diyos yon. Problema po ng Diyos yon. Sometimes kasi, nilalagay natin yung problema ng Diyos sa problema natin. Amen? Wala po tayong problema. Ang Diyos po ang may problema doon. Kung paano niya yung gagawin, huwag mo ilagay sa kamay mo. It is His job to work in you. Hindi po, Para lang makita po ng tao kung paano ka nagwo-work out ng iyong pananampalataya sa Kanya. Kaya pasalamatan natin ang Diyos sa mga binago niya sa ating mga sarili. Kailangan kasi natin ng adjustment. Pag tayo naging believers na, maraming bagay po tayong i-adjust. Amen? Physically, emotionally, spiritually, at mentally po. Even sa mga tao sa paligid natin, we need to adjust. Amen? So, i-adjust natin yung ating imperfection. Pero hindi yung, gagawin mong self-pity, hindi lagi ka magse-self-pity, hindi ko kasi kaya yan, hindi ko kasi kaya to. Kaya una po talaga, tanggalin mo yung bad habit. Amen? Para makita mo yung kayang gawin ng Diyos sa buhay mo, hindi yung kaya mong gawin. Para hindi ka naka-self-centered. Amen? Mag-Christ-centered tayo. Amen? Para lahat ng bagay na what you see, sabi nga lahat ng kaya mong imaginein sa sarili mo, sa isip mo, gusto yun maganap lahat ng Diyos sa'yo. Kaya nga sabi ng Diyos sa salita niya kung anong nilalagay mo sa isip mo, yun, yung mangyayari sa'yo. Kaya kahit imposible pa yan, God can make miracle. God can put you, in a second. Yung problema mo ng 10 years, kaya niyang gawin yun, In just a second, or minute, It is, nothing is impossible sa Panginoon. Kung akala ng tao, mamamatay ka na, Pag sinabi ng Diyos, pag niloob ng Diyos, kinahabagan ka ng Panginoon, bubuhayin ka niya. Amen?
Kaya we always speak life. Let us speak life to our life. No po, wag yung tayong masyadong wag tayong masyadong negatibo kasi ang Diyos ay positive, 'di ba? Positive po siya. Ang mindset niya ay positive. No po, ang cross ay positibo, 'di ba? Kaya lagi tayong dapat laging makita sa paanan ng cross. Amen. So, let accept the hurt, no po? Lagi nating tatanggapin yung mga sakit ng pagtutuwid, 'di ba? Yung pagbabago, yung pag-a-adjust. Kasi walang dinidisiplina na hindi nasasaktan. Sabi nga niya, kapag dinidisiplina ko kayo, hindi niyo nagugustuhan. Amen? Pero it will help you, 'di ba? Kaya pray more, no? Pray more po na bigyan tayo ng more grace ng Lord. Nung nahihirapan po si Pablo, sabi niya, Lord, 'di ba? Tulungan mo ko, pagalingin mo 'tong ano na 'to, 'di ba, yung sakit na kanyang pinagdadaanan, 'di ba? Pero anong sagot sa kanya ng Lord? Pablo, my grace is sufficient. 'No? Gano'n din sa'yo at sa akin. Nasasabihin ng Panginoon sa atin, my grace is sufficient. Na po, kaya lagi nating ipanalangin, Lord, alam kong sapat yung grace mo para makayanan kong baguhin at i-adjust ang sarili ko, ang attitude ko. Kasi it's not all about me anymore. Hindi natutungkol sa akin. Na po? And sometimes, sa umpisa masakit, pag nasanay ka na tinatanggap. Na po? Kaya ka lang naman nasasaktan because of your pride and ego. Kita yun ng Diyos hangga't hindi yun natatanggal. Ano po? Sa puso mo, 'di ba? Sabi nga sa Samuel, 'di ba po? Sa Samuel 16:17, kita ng Diyos 'yon. Kaya hangga't hindi mo tinatanggal ang ego mo, ang pride mo, amen? Tutuwid at didisiplinahin ko tayo ng Panginoon. So minsan, kahit may karapatan tayo, mawawala yung karapatan mo dahil Diyos na, sa Diyos ang pagganti. Amen? Hindi na mahalaga kung tama o mali ka. No? Sometimes, silent is wisdom. 'Di ba? Sometimes tumahimik ka na lang, 'di ba? Tanggapin mo na lang. Na po? Kasi sabi nga, 'di ba, yung mga spot, God knows, 'di ba? Even the hidden spot, 'di ba, na tinatanggap mo 'yon, even nasasaktan ka, walang naitatago sa mata ng Diyos. Alam niya, anak, na masakit, 'di ba? Alam ko, kapatid, na masakit, 'di ba? Pero maiintindihan mo rin, 'di ba? Kaya hindi na mahalaga, no? Kahit alam ko na kahit na may right tayo, may karapatan tayo, no? Na magwala, ayaw ng Diyos na mawala ka. Amen? Huwag mong tatanggalin, 'di ba? Yung honor, yung respeto na po na binibigay mo sa Diyos, no? Wag mong hahayaang mawala 'yon, no? Kasi ino-honor mo siya, 'di ba? Kahit na sometimes you are salungat, 'di ba? Hindi ka naka-against ka or hindi ka why pwede naman nating i-honor, 'di ba sila? Na kahit na against tayo, 'di ba? Just honor them. Kasi God sees them, 'di ba? God sees you, 'di ba? Nakikita po ng Lord 'yon, 'di ba? Honor them with respect pa rin kahit you are against to them. 'Di ba? Alam mo naman ang tama at mali eh. 'Di ba? Alam mo kapag hindi tama yung pinapagawa nila, 'di ba? Huwag mong gawin but still honor them. 'Di ba? I-honor mo pa rin sila. Kasi sabi nga kung anong tinanim mo, aanihin mo. Aanihin mo 'yon. 'Di ba po? At lahat 'yon nakikita ng Panginoon. Amen? Kaya nga kapag ganun ang nagiging ugali natin, tingnan niyo po yung mangyayari na positibo sa buhay mo. Ikaw, paganda ka ng paganda. Amen? Choose forgiveness, 'di ba? To forget. 'Di ba? Kaya i-forget mo lahat ng ginagawa nila sa iyo, i-accept mo lang, no? I-accept mo lang with humility at hayaan mong ang Diyos ang gumanda. Tingnan mo, ay ang gumante. Tingnan mo yung sarili mo magiging positibo. Ikaw yung makikitaan ka ng glory. Ikaw ay paganda ng paganda, 'di ba? Yung ugali mo dahil natuto ka mag-accept, pabuti ng pabuti. Amen? Pati katayuan at kalagayan mo, hindi mo na napapansin. Pati estado ng buhay mo, 'di ba? Pabuti ng pabuti. Amen? Yung dating nahirapan, pabuti ng pabuti, pagaan ng pagaan, di ba? Yung ugali mo na dating salbahe, pabait ng pabait. Amen? Because God changing you glory to glory. Amen? Di ba po? Paganda ka ng paganda, hindi lang yung buhay mo ang gumaganda, yung mind mo ang umaganda rin, di ba? Nagiging mabuti na yung pag-iisip mo dahil nawala na yung bad habit mo, di ba? Nai-adjust mo yung imperfection mo, di ba? Andun ka na sa part ng sanctification na talagang, di ba, inaayos ng Diyos yung buhay mo. Just be true to yourself. No po? Don't be a great pretender kasi ayaw ng Diyos ng great pretender. No po? Ayaw ni Lord ng hypocrite. Ayaw ni Lord. No po? Kung ano ka sa labas, dapat ganun din ang puso mo.
'Di ba? Ayaw ni Lord na may maskara ka. 'Di ba? Walang believers na may maskara. No? Totoo na may karapatan ka at hayaan mong mawala yon. Pero hindi gusto ng Diyos. Amen? Na nagmamaskara ka. Na po? 'Di ba? Bawasan natin yung pagiging natin, masyadong pretender. Na dahil tayo, kahit di tayo artista, madalas po, yan ang mga ugali natin before. So, let just Christ, na makita yung Christ face sa mukha natin. Na po, yung makita yung Christ-like sa buhay natin. Bawasan natin yung salita ng salita at dagdagan natin gawa. Na po, huwag tayong masyadong salita ng salita. Minsan, sometimes we have to, not to talk so much, di ba? Yung makita na lang, no? Idagdag natin yung gawa. No? Mas dagdagan natin yung gawa kaysa sa salita. I-focus natin yung puso natin, no po? Punuin natin yung puso natin ng pag-ibig. Ano po, hindi yung post lang ng post. Post lang ng post sa social media na magagandang bagay. Kahit ang pangit-pangit na ng buhay mo, post ka pa ng post, di ba? Ang ganda ng magagandang bagay sa social media para lang maipakita na okay ang buhay mo. 'Di ba? Bago yung bag mo, yung pala bag ng amo mo, 'di ba? Ginamit mo lang, sinukbit mo lang sa kamay mo dahil nung naglilinis ka para lang ipakita na meron kang Coach, 'di ba? Mga LV, 'di ba? 'Di ba? Yung mga gano'n, 'di ba? Yung mga gano'n po Huwag po tayong maging pretender na kasi nakikita ng Diyos. Hindi ka ba nahihiya, 'di ba? Andun naka-hide ka. Akala mo naka-hidden spot, 'di ba? Hindi nakikita ng ibang tao, 'di ba? Pero nakikita ka ng Diyos, 'di ba? At saka lantad sa langit yung ginagawa mo. 'Di ba? Tingnan mo 'tong batang 'to, 'di ba? Yung titingnan ka ng Diyos, tingnan mo 'tong anak ko na 'to, oo. Ha, sige, magpasikat ka pa sa social media. Tingnan natin, o 'di ba? Dahil ganun yung nakikitang ugali ng Lord sa'yo, nakikita yung pride sa'yo, 'di ba? Imbis na kaya niya ibigay sa'yo yung ganong klaseng bag. Hindi ka tuloy makabili. Kasi masyado kang mayabang, o 'di ba? Para lang ipakita sa mga tao that you are more than them, 'di ba? Adjust your imperfection. Just accept na sometimes it's a part na hindi pa panahon para mabili mo ito. But God want to prosper you. God want to give you, no? Kaya nga sabi ng Lord, tiniis ko yung paghihirap para maging rich tayo. Di ba? Ganun ang ng Lord sa salita niya. Kaya, wag tayong masyadong pretender. Kung nahihirapan tayo, why don't we admit, na, di ba? Na Lord, maaaring nahirapan ako ngayon, but I believe, Father God, na tatanggalin mo ako sa posisyon na to. Kasi alam ko, Panginoon, na hindi mawawalang kabuluhan ang pagpapako mo sa krus. Di ba? Kasi marami ka pang plano, hindi ka patapos sa buhay ko. 'Di ba? Ganun na lang. Just be simple. Ano po? Just be you, 'di ba? Na kung paano kang dinisenyo ng Diyos, hindi yung dinidisenyohan mo 'yung sarili mo. Ikaw yung nagde-design sa sarili mo. No po, hindi ganoon. No po? Kaya manalamin tayo sa salamin. No po? Huwag yung laging kapwa natin ang tinitingnan natin. Let's judge ourselves, not other people. Amen? So, let's adjust our imperfection. Amen? Sa lahat po ng bagay. Amen? Pangatlo po, na points natin sa tatlong problema ng tao sa flesh is bring balance to yourself. Na po? Bring balance to yourself. Sabi nga ng Panginoon, naway lubusan kayong gawing banal ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. Naway panatilihin niya ng walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, buong katauhan po, ang espiritu, ang kaluluwa at katawan, hanggang sa pagparito ng ating Panginoon, Heso Kristo. Amen? Kaya, yung soul intention and motive natin, kailangan, mahalaga po yun. No? Mahalaga yung balance natin sa sarili natin. Hindi lang yung ating physically, pati yung soul natin. At saka yung motive ng puso natin. Now, don't force yourself to do good just to show. Wag. Wag kang gagawa ng mabuti para lang ipakitang mabuti ka. Kasi nakikita ng Diyos yung puso mo. Nakikita ng Diyos yung motibo mo. Nakikita ng Diyos yung ginagawa mo. No? At nakikita ng Diyos kung pakitang tao ka rin. Amen? Maaring pupurihin ka ng tao, pero sabi nga, di ba po, merong spot na ikaw ang nakakaalam at ang Diyos lang ang nakakaalam. Amen? Alam mo sa buhay mo kung anong ginagawa mo. Kaya wag nating lulukoyin yung sarili natin. Kasi napakahalaga na makita ng Diyos yung totoong disenyo niya sa buhay mo. Kasi inaayos ng Lord, sabi nga, inside and out. Kung ikaw ay totoong mabuti,
Hindi mo kailangan sabihin na mabuti ako, tao. 'Di ba? Hindi. Bakit po? Tao po ang magsasabi sa'yong mabuti ka. No? Tao ang magtataas sa'yo. Tao ang magpa-praise. Amen? Hindi po masama yun. Sabi nga sa Proverbs, hayaan mo ang ibang tao magpuri sa'yo. Na wag mong purihin at itaas ang sarili mo. Na kapag nagagalit ka sa tao, lahat ng kabutihan ginawa ko sa kanila. 'Di ba? Wag. Kung mabuti ka, bakit mo sinusumbat na mabuti ka sa kanila? Amen? Pasalamat ka! Naging believers ako. Ah! Ah! No? Paul. Ano po? Mali yun sa harap ng Diyos. Ano po? Parang sinasabi mo, pasalamat ako kasi naging believers ka. 'Di ba? Parang hindi si Lord yung naghubog sa'yo. Parang hindi si Lord yung nagdisenyo sa'yo kasi lumalabas pa rin yung laman mo eh, 'di ba? Hindi po gano'n. 'Di ba? Hayaan mo nga sabi na si Lord ang maitaas sa buhay mo, 'di ba? Kaya hindi ikaw ang magsasabi na pasalamat sila dahil naging believers ka. Hindi gano'n. Ano po, hindi gano'n. Wag gano'n, no po? At wag din mong isusumbat yung mga kabutihan na ginawa mo sa tao. Dahil kapag ikaw sinumbat mo na ang kabutihan na ginawa mo at mga bagay na magagandang ginawa mo, hindi na yan galing sa Diyos. Amen? Hindi yan galing sa Diyos. Tandaan niyo po yan. No po? Kaya, don't force yourself to do good just to show. Kasi bakit po? The eye of God is kitang-kita ka. No? Kitang-kita ka ng Diyos. Amen? So, dako na po tayo sa ating conclusion. No po? Ang conclusion po natin sa Psalm 34:17-19, ang sabi ng Diyos, agad dinirinig ang daing ng matuwid. Inililigtas sila sa panganib. Tinutulungan niya ang mga nagdurusa at hindi binibigo ang walang pag-asa. Ang taong matuwid ay may suliranin man sa tulong ni Yahweh agad maiibsan. Amen? Kaya, hindi na kailangan na makita pa ng mga tao yung mga spot. Amen? Yung mga hidden spot na ginagawa mong kabutihan sa kanila, mga open spot, let them see the Christ-like in your life. Amen? At yung mga blind spot na hindi mo nakikita, let the Lord design you in His original design. Amen? Kung paano kanya kinreate. Amen? Dahil sabi niya, di ba, kahit na kapag ikaw inisip mo na sa Diyos ang pagganti sa lahat ng bagay, sabi ng Diyos, ang kakampi mo Diyos. Sabi niya nga, ang taong matuwid, di ba? May suliranin man sa tulong ni Yahweh, agad maiibsan. Mas masarap pong kakampi ang Diyos. Ano po? Sabi nga, ano po, alam nyo, dumadanas ako na minsan parang feeling ko mag-isa na lang ako nitong linggo na to. No, kasi ang daming tao, ang dami sa mga gawain, sa mga ministry na umaalis, nawawala sila kasi may mga bago silang nakilalang ministry, 'di ba? Iniiwanan ka na nila yung mga dating kasama mo, 'di ba? Hindi 'yun mawawala. Minsan, mga disciple mo, no, nasabing hindi ka iiwan, darating sa point na iiwan ka nila. Pero alam niyo po, ang pinagpasalamat ko sa Panginoon nung sinabi ng Diyos sa akin na, anak, hindi naman ako ang nang iwan sa'yo, di ba? Alam niyo po, umiyak talaga ako. Sabi ko, Lord, napaluhod ako sa Kanya, salamat ha. Kasi, totoo naman eh. Iwan man ako ng lahat, kahit mga magulang ko, 'di ba sabi sa Isaiah, may magulang, may Panginoon pa rin ako na sinasandalan. 'Di ba? Aanin ko naman, 'di ba, yung maraming tao sa paligid ko, 'di ba? Kung Diyos naman ang nang-iwan sa akin. Amen po ba? 'Di ba? Kaya napakahalaga na ang katulong natin na magtutuwid, magtatama, 'di ba? Makikipaglaban, 'di ba? Yung Diyos na kasama natin at sinasamahan tayo. Dahil alam niyo po, pag binasa niyo pa yung verse 20 na to, kukup-kupin ka ng Diyos. At kahit isang buto mo, walang mababali. Sabi niya sa Psalm, no po, kahit isang buto mo, ganun ka pinoproteksyonan ng Panginoon. No, alam niyo, kahit 10 pa o libo-libo pa ang kasama mo, pag hindi mo kasama ang presensya ng Diyos at wala ang mata ng Diyos sa'yo, no po, sabi nga ni Moises Lord, kung hindi kita makakasama, hindi ako pupunta. Amen? Dapat ganun din tayo. Di ba? Mas masarap kasama ang mata ng Diyos, ang presensya ng Diyos, ang pagkilos ng Diyos, ang protection ng Diyos. Amen?
because He is all-knowing God. He is the eye of God na nagbabantay sa'yo. Mabuti at masama. Sabi nga sa Proverbs 15:3. Amen? Kaya ano man ang ginagawa mo sa kapwa mo, mabuti man o masama, wag mong iisipin na walang nakakita sa'yo. Amen? Kaya purihin po ang Diyos. Ang Diyos po ang magbibigay ng lahat ng pagpapala sa lahat ng matuwid na tao at siya rin ang magliligtas sa'yo sa lahat ng panganib. Tutulungan ka niya, di ba? At iingatan ka niya sa lahat ng suliranin na mararanasan mo. Agad maiibsan dahil sa Panginoon. Purihin po ang Panginoon. Let's pray. Hallelujah. Heavenly Father, in the mighty name of Jesus, we thank you, Father, and we praise you sa katagumpayan po ng gawaing ito. Panginoon, I hope and I pray, Lord God, na pumasok sa puso at isip ng bawat isa, Ama, na itong mga spot na nakikita namin, Panginoon Lord, at hindi namin nakikita sa aming sarili, ay maging inspirasyon sa bawat isa, Panginoon. Yung wisdom na ipinagkaloob mo, maging open spot, hidden spot, and blind spot, Panginoon, na aming buhay. Ama, matutunan namin, Lord God, na malagpasan ang flesh, Panginoon, ang lahat ng kahinaan at problema ng flesh namin. Help us to take away the bad habit, adjust ourselves for yung mga imperfection namin, and bring balance to ourselves spiritually and physically at emotionally, Panginoon. Salamat po, Diyos. Purihin ka, sambahin ka, luwalhatiin ka sa pangalan ni Jesus. Sa iyo po lahat ng glory and praises and honor in Jesus' name. Amen and amen. Glory to God po. Amen, amen, amen. Wow, glory to God. What a powerful message, Sister Bev. Wow, it's an eye-opener. Wow, bullseye na bullseye ako doon. Kayo po ba na bullseye din? Glory to God. Sa napaka-powerful ng message natin. At alam ko po lahat ay nakarelate dahil